Bakit may lalaking tahimik lang tuwing weekend pero siya ang yumayaman? Habang ang karamihan nagpapahinga, bakit may ibang lalong umaangat? At ano ang ginagawa niya sa oras na akala ng lahat ay para magsaya? Ngayong gabi pag-uusapan natin ang bagay na bihirang sabihin ng direkta. Biyernes ng gabi sa lungsod. Buhay ang ilaw, dumadaloy ang tao, at parang may iisang utos ang paligid, lumabas ka. Para sa karamihan, ito ang gantimpala matapos ang linggo. Pero sa likod nito, may ibang nangyayari. Hindi ito pahinga. Ito ay pagtakas. Pinapahinto ang pag-iisip. Pinapalitan ang direksyon ng pansamantalang saya. At pinapatahimik ang tanong na ayaw harapin. Nasaan na ako sa buhay? Ang modernong nightlife ay parang entablado. Dito ang halaga ay sinusukat sa tingin ng iba. Ang kumpiyansa ay hinahanap sa reaksyon ng tao. At ang kaligayahan ay pinipilit paniwalaan. Maraming mukha ang makikita mo. Mga taong masaya kunwari, mga taong abala kunwari, mga taong panalo kunwari. Pero kung titignan mong mabuti, may isang uri ng lalaki ang laging wala. Hindi siya galit sa saya, hindi rin siya bitter. Mas malinaw lang ang nakikita niya. Habang ang iba nakatingin sa aliw, nakatingin siya sa kapalit. Habang ang iba naghahanap ng pakiramdam, naghahanap siya ng progreso. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit ang Sigma male ay bihirang matagpuan sa party. At bakit ang katahimikan ang nagiging dahilan ng kanyang kapangyarihan. Part 1. Ang tunay na gastos ay oras, ang karaniwang lalaki pera ang unang iniisip. Magkano entrance? Magkano inumin? Pasok sa budget? Okay na. Pero dito nagkakamali ang marami. Direktang gastos lang ang tinitingnan nila. Ang Sigma male, iba ang sinusukat, momentum. Ang isang gabi ng paglabas ay hindi lang ilang oras na saya. May paghahanda bago umalis. May biyahe papunta at pauwi, may puyat, may sirang tulog. At ang tunay na bayad, kinabukasan. Mahina ang isip, mabagal ang kilos, walang gana gumawa. Gusto lang magpahinga ulit. Ang utak gumagana kalahati lang, ang disiplina nawawala, ang focus napuputol. Kaya ang isang gabi, hindi isang gabi. 2 araw iyon na wala kang progreso. Kapag ginawa mo bawat linggo, mahigit 3 buwan ng taon ang nawawala sa direksyon mo. Habang linggo ng umaga, ang iba nagpapagaling, may ibang lalaki nang gumagalaw. Nag-aaral, nagbubuhat, nag-iisip, nagpaplano. Paggising ng iba tanghali, may nagawa na siya ng 3 hakbang. Hindi ito swerte. Ito ay oras na hindi sinayang. Gawin mo ito ng ilang taon, ang pagitan ninyo hindi na maliit. Magkaibang buhay na. Habang ang karamihan inuulit ang linggo, siya unti-unting umaalis sa average. Hindi dahil mas matalino, kundi dahil mas bihira siyang huminto. Part 2. Ang utang ng utak. Ang utak ng tao may sistema ng gantimpala. Ito ang dahilan kung bakit ka kumikilos kahit mahirap. Ang pangalan nito, dopamine. Ito ang pakiramdam na may silbi ang ginagawa mo. Ito ang nagtutulak para magpatuloy kahit walang pumapalakpak. Pero may 2 klase nito. May dopamine mo na pinaghirapan. May dopamine mo na binigay agad. Sa party, halos lahat instant. Malakas na tunog, ilaw na kumikislap. Alak, atensyon ng tao. Sa loob ng ilang oras, pakiramdam mo may nangyayari sa buhay mo. Pakiramdam mo may napatunayan ka. Pakiramdam mo may progreso. Pero wala. Naloko lang ang sistema ng utak. Ang reward dumating kahit walang effort. Kaya kinabukasan may kapalit. Mabigat ang pakiramdam. Tahimik pero pagod ang isip. Ayaw kumilos. Walang gana gumawa ng mahirap. Hindi lang ito emosyon. Ito ay bayarin. Hiniram mo ang saya sa bukas, ginamit mo ngayon. At kinabukasan, sisingilin ka. Kaya linggo, maraming tao walang direksyon. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil ubos ang drive.
Ang Sigma male alam ito. Binabantayan niya ang sariling utak parang puhunan. Mas pipiliin niya ang reward na may effort. Pagkatapos ng training, pagkatapos ng trabaho, pagkatapos may natapos na gawain. Mas mabagal ang saya pero mas matagal mawala. Unti-unti nitong binabago ang gusto ng isip. Mas nasasanay sa hirap kaysa aliw. At kapag nasanay ang isip sa progreso, hindi na ito naghahanap ng mabilis na saya. Kaya hindi siya madalas makita sa mga lugar na puro excitement. Hindi dahil bawal magsaya, kundi dahil ayaw niyang sirain ang momentum na matagal niyang binuo. Part 3. Ang dula ng pagpapakita. Pumasok ka sa isang mamahaling club, huwag ka munang makisalim. Manood ka lang, makikita mo agad ang pattern. May lalaking gustong maging sentro ng atensyon. Malakas tumawa, malakas magsalita, kailangang mapansin. May lalaking nagpapakita ng pera. Bote sa mesa, hindi dahil kailangan, kundi dahil may gustong patunayan. May babaeng umiikot sa lugar, sinusukat ang pinakamataas ang estado. May lalaking pilit nagiging matapang para hindi mabalewala. Mukhang kumpiyansa ang lahat. Pero kung titingnan mong mabuti, iisa ang ugat. Paghingi ng halaga mula sa ibang tao. Parang may ranggo, pero pansamantala. Parang may status, pero depende sa tingin ng iba. Ito ang larong nilalaro sa ganitong lugar. Sumigaw para marinig, magpakitang gilas para kilalanin, makisabay para tanggapin. Ang Sigma male hindi komportable sa ganitong palitan, hindi dahil mahiyain, kundi dahil hindi niya kailangan ng reaksyon para malaman ang halaga niya. Ang kumpiyansa niya nanggagaling sa kakayahan, hindi sa audience. Para makibagay dito, kailangan mong mag-acting, makinig sa usapang walang saysay, tumawa kahit hindi nakakatawa, magkunwaring interesado. Kapag ginawa mo ito gabi-gabi, napapagod ang isip. Unti-unti mong kinakalimutan ang totoong ikaw para lang sumabay sa sandali. Mas pipiliin ng Sigma male ang katahimikan kaysa sa peking pakikisama. Mas pipiliin niyang mag-isa kaysa mapalibutan pero walang tunay na koneksyon. Para sa kanya, ang respeto hindi hinihingi. Binubuo ito sa likod ng eksena. Part 4. Ang illusion ng networking. Madalas mong marinig ang payo, lumabas ka, makihalubilo ka, malay mo kung sino ang makilala mo. Maganda pakinggan, pero tingnan natin ng direkta. Ang lalaking kayang magbukas ng oportunidad para sa'yo, negosyante, mentor, totoong leader, nasa maingay ba na bar ng madaling araw? Kadalasan hindi. Sa oras na iyon, ang mga seryosong tao ay tulog na o nagtatrabaho pa o kasama ang pamilya o nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang mga koneksyon sa party kadalasan mababaw. Pinagdikit ng alak, hindi ng layunin. Magaan habang masaya ang gabi pero nawawala pag tahimik na ang paligid. Mag-usap kayo tungkol sa plano kinabukasan, maraming hindi nasasagot. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ang samahan ay sandali lang itinayo. Ang totoong ugnayan nabubuo sa ibang lugar, sa umagang ensayo sa gym, sa pag-aaral ng skill, sa trabaho, sa seryosong usapan na malinaw ang isip. Alam ng Sigma male, hindi siya makakahanap ng mataas na kalidad na network kung hindi rin mataas ang ginagawa niya. Una siyang nagiging kapaki-pakinabang bago siya maghanap ng kapaki-pakinabang na kasama. Hindi niya hinahabol ang kakilala. Pinapalaki niya ang kakayahan. Kapag lumalim ang kakayahan, kusang lumalapit ang tamang tao. Part 5. Pangangalaga ng enerhiya. May bagay na hindi nakikita pero ramdam, ang dalang bigat ng paligid. Kung saan ka madalas, doon nahuhubog ang isip mo. Kung sino kasama mo, unti-unti mong nagiging normal. Sa magulong lugar, nagiging normal ang magulo. Sa lugar ng disiplina, nagiging normal ang direksyon. Sa karamihan ng party, maraming emosyon ang sabay-sabay. Inggit, pagmamataas,
paghahambing, pagiging padalos-dalos. Natatakpan lang ng musika pero naroon pa rin. Kaya may mga gabing pag-uwi mo, pagod ka kahit wala ka namang ginawa. Hindi lang katawan ang nabawasan, pati isip. Ang Sigma male iniingatan ito. Alam niyang isang maling sitwasyon lang ang kailangan para masira ang tahimik na progreso. Isang gulo, isang maling desisyon, isang sandaling padala sa emosyon. Para sa kanya, ang kapayapaan ay hindi luho. Ito ay proteksyon. Pinipili niyang hindi ilagay ang sarili sa lugar na mataas ang posibilidad ng problema. Hindi dahil takot, kundi dahil may pinangangalagaan. May kasabihan, hindi magkasabay naglalakad ang mandaragit at ang pakalat-kalat. Kapag malinaw ang direksyon mo, pipiliin mo rin ang kapaligiran na hindi sisira dito. Ending. Kung may mga gabi na ikaw ay nasa kwarto habang maingay ang mundo sa labas at ikaw ay nag-aaral, nagpaplano o tahimik lang na nag-iisip, hindi ka na pag-iiwanan. Lumilihis ka sa karaniwan. Pinipili mong magtayo imbes na tumakas. Pinipili mong humaba ang hinaharap kaysa sumaya ang sandali. Hindi iniiwasan ng Sigma male ang saya. Binabago niya ang kahulugan nito. Ang saya ay hindi pagkalimot sa realidad. Ang saya ay paglikha ng realidad na hindi mo kailangang takasan. Manatiling disiplinado, manatiling tahimik, at hayaang ang resulta ang magsalita para sa iyo.